Oh, pin di Sara pin di kutsilyo di Amasing. Oh. So, ayan na nga guys. Good morning, good afternoon at good evening sa ating mga followers, viewers at mga subscribers. So, meron tayo ngayong gagawin guys, kundi ang mag first cropping. Oops. Ano yan? So, ano tayo guys? Nandito tayo sa loob ng upuan kung saan meron tayong 11 puno. So, nakikita nyo naman. Alright, yan. Meron ng maliliit. So, nakakatuwa lang na pagmasdan sa umaga, pagkagising ay meron kang makikitang ayan, ganyan kalaki, ano. So, yan ang unang kukuhain natin ngayon. Siya yung nasa lineup ng pagputol natin. So, samahan nyo ako guys, ano. Ayan nga pala, meron na tayong kasama, ano, si Mrs. So, pin di Sara pin di kutsilyo di Amasing. Oh. Ay, ito na lang. Ang lambot. Ang lambot guys. So, paano masasabing matigas pa yan? Sandangkal. Matigas. Paano kaya nalalaman to kung pwede na kanina, no? No? Wala na yung ano niya, pinaka bulaklak. So tara, timbangin natin. Timbangin natin. Sana umabot ito ng 1 kilo. Namabot na 1 kilo. Tama yan. Uy, 1.5. Oh, pwede na pala pagka ganito na. Pwede na talaga siyang anihin. So, ito yung tamang-tama guys, ano, kapag ganito. Yung 1.5, yan yung tamang-tamang anihin. So, ang gagawin natin dito ay lalaga lang natin sa tubig, ano. Gaya nung paglaga. Oh. Ayan na guys, antayin nyo na lang pagkaluto na. Ito nga ang kagandahan na kapag may itinanim, may aanihin at may lulutuin rin. Dahil si Habi nga ang nag-harvest, syempre ako naman ang magbabalat. Ito nga yung pinakaunang bunga, kaya naman talagang masayang-masaya ang aking asawa dahil nga nakapag-harvest na siya sa kanyang tanim na upo. Ilang buwan nga lang ay meron na ulit kaming ayan, pang ulam. So natapos na yung sitaw, kaya naman dito naman kami sa upo. So marami pa ngang bunga yung susunod, pero ito nga yung pinakauna. At saktong-sakto nga lang yung pag-harvest dahil malambot pa nga siya. Ilalaga nga lang namin to at isasawsaw sa patis na may kalamansi. O diba? Simpleng buhay at lalo masarap dahil organic nga at wala nga kaming ginamit dito na kahit anumang pang-spray. Ito talaga yung kagandahan na may mga tanim na gulay sa paligid dahil diba hindi na rin to bibilhin. Lalo nga sa panahon ngayon na sobrang mahal na ng mga bilihin sa palengke, ang isang piraso ng upo ay 50 pesos na. O diba, dito ay libre lang, ilang buwan lang na inalagaan at ayan, o diba. Kaya yun ang kagandahan kapag may mga itinanim talaga sa paligid. Dahil sunod-sunod nga yung kanyang bunga ay talaga namang marami pa kaming malulutong ulam, o diba? So iba-ibang menu naman. So pwede nga tong gisa with sardinas, masarap din yun. So kapag sobra ay pwede rin nating dalhin sa palengke para maging pera. Di man nga pinalad sa itinanim ni Habi na talong, abay,
bawing-bawi naman dito sa kanyang itinanim na upo, di ba? Ang dami kayang bunga, sunod-sunod, kaya naman nakakatuwa rin. Akalain mo namang itong upo lang pala ang katapat ng lupa dito sa amin, o di ba? Di nga kagandahan, gawa ng yung talong ay hindi nakasurvive. Although yung sitaw ay sa sako naman yung nakatanim. Pero itong upo talagang direkto sa lupa. Pero akalain mo, o di ba ngayon yung 11 na puno ay talaga namang namumunga na. So ano kaya kung lahat na lang upo yung itanim namin dito sa paligid? Abay, ito lang ata yung tutubo dito ng maganda. Tapos ko na ngang balatan at hugasan itong upo, kaya naman in-slice ko nga lang siya ng saktong size lang. So ayan, pagkatapos ko nga nito ay nagpaligo na rin ako ng mga alaga naming baboy, kaya naman sabi ko nga kay Habi, siya na lang yung magluluto nito. Si Habi na nga ang magluluto ng aming ulam ng kanyang kinuha kanina na upo. So ayan, ilalaga lang namin para ano? Simple lang. Organic lang. Para daw simple at organic. So ayan. Dahil nga marami kaming panggatong, kaya naman syempre dito lang tayo magluluto sa aming dirty kitchen. So hindi pa masyadong maayos, pero nakakapagluto naman. So yan. Pasensya na kayo guys. Ang aming dirty kitchen ay dirty talaga. Dahil kasama namin dito yung aking mga sisiw na bagong baba sa incubator. Ito ang aming mga panggatong. O, diba? Tingnan niya. O, madami yan. So, ilang sako. So, hindi pa namin kasi masyadong maayos gawa nga ng busy match ang aking hobby. So, ayan. Gawin natin tong parang parang digasol. Para mabilis na maluto. Grabe na. Di naman masyadong halatang ang daming panggatong, no? O, diba? Tingnan nyo naman yung apoy. O, yan ang kagandahan. Libre na ang aming pangluto. Kulo na agad. Kulo na agad. Kahit luto naman na talaga yan. Halin ang kulo na yung ano mo? Niluluto? Di pa yan. Palalagay mo lang eh. Nausok na eh. Ito na nga talaga ang totoong luto na. O, diba? Ayan na ang ating nilagang upo. O, diba? Ang sarap niyan. Matamis-tamis yan sigurado dahil bagong pitas. Kaya naman, ihanda na ang kanin dahil tayo'y kakain na at nagsasandok na nga itong aking asawa ng ating pang-ulam. O, diba? Kaya naman, tara na, saluhan nyo kaming mag-asawa. Tayo ng mananghalian. O, diba? So, eto na ang ating ulam. Ayan, ang sausawan nga ay pati sweet calamansi. O, diba? Hindi ko talaga tinanggal yung buto para naman mahalata nyo ngang may calamansi. O, ayan na. Sausaw dyan. Ay, nako, napakasarap ng pananghalian namin. So, eto na. Tara, sabayan nyo kaming mag-asawa. Kami ay kakain na ng aming pananghalian. With matching kape. O, diba ang sarap ng aking higop? So, ganon sa tanghali ay may kape. Wag. So, hindi po yan kape. Lemon juice yan. Gawa ng marami nga kaming kalamansi. Tara na't kumain na tayo. Kaya naman, ayan, sabayan nyo na nga kami mag-asawa. Kung nakaabot kayo hanggang dito sa dulo, maraming salamat. So, yun lang. Hanggang sa muli. Thank you for watching. Bye!